Magandang araw sa iyo, Boss Kira, at sa lahat ng mga nakikinig. Hindi po ito kwentong katatakutan tulad ng multo, aswang o kung ano. Kaya hindi ko sure kung pasok ito sa panlasa ng mga kapwa ko kay Rara. Pero gusto ko lang din maibahagi itong karanasan kong ito. Since malapit ng magmahal na araw, bigla ko lang ding naalala itong dati naming pinupuntahan noong bata pa ako. Hindi ko na lang maalala kung ilan. Pero sure akong higit sa isang beses na akong nakapunta dito. Sa totoo, Boss Kira, hindi ko alam kung paano ko itong maikukwento ng maayos at malinaw. Matagal na nga kasi, kaya patya-patya na lang ang alaala ko dito. Pero try ko po sa abot ng makakaya ng utak ko. Noong bata pa ako, hindi ko siya totally nauunawaan. Na-enjoy ko lang ang pagsama-sama kasi nakakapasyal ako sa malayo. Pero ngayon pag naiisip ko, medyo nagkaroon ako ng duda sa samahan na yon. Ano ba talagang purpose ng pag-akyat namin doon? So simulan na po natin. Tuwing Holy Week noon, natatandaan ko na isinasama kaming dalawa ng kapatid ko ng aming lola sa lugar na yon sa Bataan na kung tawagin nila ay bundok. Which is hindi naman din nakakapagtaka kasi parang bundok din naman talaga siya sa pagkakaalala ko. May mga parte lang na sementado, lalo na yung parang main road. Hindi ko na matandaan kung aling araw ng Holy Week kami bumabiyahe, pero madaling araw kami umaalis nun, sakay ng jeep na inarkilan nila. Ang mga kasama is yung mga tawagin na lang nating kapanata ni lola ko. May mga kasama ding mga kaedad namin ng kapatid ko, pero karamihan talaga mga thunders. Pagkadating sa bundok, ay magtatayo na sila ng tent kung saan kami magsistay. Yung tent na dala nila nun is yung katulad ng mga ipinapahiram sa barangay. Yung sa mga lamay o birthdayhan, yung may mga mukha ng kung sino-sinong opisyal ng barangay na akala mo talaga galing sa bulsa nila yung ipinambili nun. Anyway, hindi ko alam kung may nakatalagang pwesto sa amin o naghahanap lang sila ng mapupwestuhan nun. Kasi napakarami ding taong uma-attend o pumupunta doon. As in siksikan na halos. So yun po. Pag nakapwesto na kami at nakapag-ayos na, kakain lang muna kami noon. Tapos magbibihis na sila lola nung mahabang puting damit na kung tawagin nila ay sutana. Tapos belo na mahaba din. Mga pahapon or gabi ata, pupunta na kami noon sa simbahan para sa unang misa o sa unang pagtitipon. Dito na po nagsisimula ang palabas o ang simula ng pagsasadula ng buhay at sakripisyo ni Jesus. Yun po ata talaga ang pinaka-event na dinarayo roon ng mga mananampalataya. Doon sa simbahan ay naroon ang pinaka-leader o pastora nila na kung tawagin nila ay Ingkong. Ito pong si Ingkong ang gumaganap na Jesus. Siya po ang pinapahirapan, ipinapako sa krus at namamatay. Literal po siyang namamatay at muling nabubuhay, ayon po sa lola ko at sa ibang mananampalataya. Babae po si Ingkong, Boss Kira, at sa tansya ko, nasa mga 60 na siya nung mga panahon na yon. Ilang araw din kaming mamamalagi doon. At tingin ko hanggang linggo ng pagkabuhay kami nandun. Pagkatapos ng prosesyon na kung tawagin ay salubong, kung saan ang dalawang life-size statue ni na Mama Mary at Papa Jesus ay nagtatagpo sa gitna o sa harap ng simbahan. Gabi na po yun natatapos, pero tanghali o hapon ata sinisimulan. Naaalala ko kasing naglalakad kami noon sa initan, kasunod ng prosesyon, habang nagdadasal at nakapaalang. Kapag iniisip ko, parang nararamdaman ko pa yung paso ng simento sa paa ko. Hindi ko alam kung bawal ba, pero kasi
Lahat kami noon ay nakayapak lang. Siguro bahagi yun ng pamamanata. So, Biyernes Santo, ang araw ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. At isinasadula din po yun sa prosesyon. Pagkatapos ng prosesyon ng pagkamatay, ay idediretso sa simbahan si Ingkong. At doon po ihihimlay ang kanyang katawan. Nagtitipon po doon ang lahat at nagdarasal. Gaya nga po ng sinabi ko, literal daw po siyang namamatay, sabi nila. Pagkatapos sa simbahan, ay kanya-kanyang balik na kami sa mga tent namin para makapagpahinga. Kung hindi ako nagkakamali, linggo na ng pagkabuhay ang balik namin sa simbahan noon. Tulad ng paniniwala ng marami, dapat ay magdoble o triple ingat ang lahat habang nandoon. Dahil nga patay ang Diyos, malakas ang puwersa ng mga kalaban. Naaalala ko pa nga noon na may mga sinasapian. Hindi lang isa, mga ilang tao din yun. Hindi ko alam kung stage ba yun o talagang sinasapian sila. Kasi sa tuwing nandun kami, palaging may sinasapian ng ganoong araw. Anong itsura? Yung tipikal na nakikita o napapanood natin sa TV. Nagwawala, sumisigaw, garalgal yung boses. Pero parang hindi naman nag-iiba na tipong nagtutunog demonyo o kung ano. Pero totoo pong malakas sila. Kasi ilang tao na din ang nagtutulong-tulong na pumigil sa kanila. Pero hirap pa rin silang makontrol. Nabubuhol pa nga yung iba sa kinatatayuan. Yun namang mga nagdarasal para palayasin yung kung ano mang sumapi doon sa babae ay hirap din. Kasi nga daw, extra powerful ang mga kampon ng kadiliman ng ganoong panahon. Talaga daw sinasamantala nila ang ganoong pagkakataon. Hindi ko alam kung napaalis din agad yung sumapi sa babae. Kasi natakot na rin kami ni Lola. Kaya agad din kaming umalis noon. Eto po, kasama namin noon yung tita ko na teenager pa lang noon. Pumunta po kami sa ilog para maligo at maglaba din ng marurumi naming damit. May mga kasabay din po kami sa ilog. Mga namamanata din. May isang talagita doon na nagpa-practice ng pagkanta. Maganda po yung boses niya, Sir Kira. At saka mataas. Power of Love yung kinakanta niya nun. Amaze na amaze kaming lahat noon na nasa ilog. Kontesera pala kasi si ate at may pinaghahandaan siyang contest. Hanggang sa may isang matandang babae na lumapit sa kanya at mahinahon naman siyang sinaway. Baka raw kasi matipuhan siya o baka makagambala. Nakita namin na parang nainis yung babae. Parang nabastusan ata. Kasi nga naman, F na F niya na yung pagkanta tapos biglang may sisingit at pipigilan siya. Tumigil lang siya saglit, tapos nagpatuloy ulit sa pagkanta pagkaalis ng matanda. Pagkatapos naming maligo at maglaba, ay umahon na rin kami at bumalik na sa tent namin. May mga nagsabi pa na nakakita daw sila ng multo o white lady. Isa na doon si tita ko. Nakita niya daw sa dulong bintana sa huling floor, doon sa building na malapit sa kung saan kami nagtayo ng tent. Basta nakatayo lang daw doon. Tapos, bigla lang din namang nawala. So eto po, dito lang ako medyo 50-50 about sa mga ganap doon. Linggo ng pagkabuhay. Bago mag-alas 3 ng hapon, dapat ay nasa simbahan na kami para sa huling pagtitipon upang saksihan ang salubong at ang muling pagkabuhay ni Ingkong. Kainitan ng araw. Tipong pag tumapak ka sa kalsada uusok yung paa mo. Sa simbahan ay nasa pinakagitna nakaratay si Ingkong habang nakabilog at pinalilibutan siya ng lahat ng mananampalataya. Siksikan kami noon. Lahat ay gustong masaksihan ang muling pagkabuhay. Ako, nakita ko pa siya nung nakahiga pa siya at nasa
quote-unquote patay state pa siya. Pero hindi ko na nakita yung act ng pagbangon o pagkabuhay niya. Natakpan na kasi ako noon ng mga taong nagsisiksikan. Tapos narinig ko na lang yung mga tao na nagdiriwang. Kaya naman ipinilit kong sumiksik para makita ko kung ano nang nangyayari. Nakita ko ngang nakaupo na si Ingkong pero nakapikit pa rin. Ilang sandali pa, biglang nagkikisay sa sahig si Ingkong. At nung tumigil, bigla siyang naupo at nagsalita. Wala na po akong maalala sa mga sinabi niya noon. Basta ang natatandaan ko na lang at ang pinakatumatak sa akin ay yung boses niya na biglang nag-iba. Para siyang nagboses bata. Tinanong ko si tita kung bakit ganon. Anong nangyari ka ako? Si Lola ang sumagot. Sabi niya, sumapi raw kay Ingkong ang mahal na Santo Niño. Palatandaan daw yun na sumasa kanya na ang espiritu ng Santo Niño. Hindi ko na po maalala kung ano pang mga eksaktong sumunod na nangyari noon at kung gaano katagal na sumapi sa kanya ang Santo Niño. Basta yan kasi yung pinaka-tumatak sa akin sa pagpunta namin doon. Ito pa po ang isa sa mga hindi ko rin talaga maunawaan. Doon po sa samahan nila, hindi ko lang po sigurado kung anong edad nagsisimula. Pero lahat po ng matatanda, ang tawag po ay Apo. Susundan nyo ng bagong pangalan na ibinigay sa kanila. Para bang bininyagan sila ng bagong pangalan. Halimbawa si Lola namin. Kunwari ang tunay na pangalan niya ay Bernardina. Pagkabinyag sa kanya doon sa samahan, binigyan siya ng pangalang Lorena. Kaya ang tawag na sa kanya ay Apo Lorena. Sila tita ko naman, ang tawag sa kanila ng mga dalaga ay Hiyas. Tapos ang Hilito naman ang mga binata. At sa amin naman ng mga bata noon, ang tawag ay Kerubin pag lalaki at ang Hilita naman pag babae. Mga apo lang po ang binibinyagan ng bagong pangalan, kaya naman mga tunay na pangalan lang namin ang gamit namin. Sa pag-uwi namin, habang nasa biyahe kami, naikwento sa amin nung isang apo na kasama namin sa ilog na yung dalagita daw na kumakanta sa ilog ay nawalan ng boses. Nilagnat daw ng matindi at isinugod sa ospital. Ang sabi, nabulabog niya raw ang mga diwata ng ilog kaya siya pinarusahan. Hindi daw dapat dinala sa ospital yung babae. Dapat ay kay Ingkong nila ipinagamot. Ang kaso nataranta na daw yung pamilya. Hindi kasi siya nakinig sa babala sa kanya. Kaya ayun, pinarusahan siya. Sayang, ang ganda pa naman sana talaga ng boses niya. Ilan din sa mga sinapian ay hindi daw kinaya ang pagkakasapi sa kanila. Yung iba nawala sa katinuan. Yung iba naman, nagpakamatay. Hanggang dito na lang siguro, Boss Kira. May mga gusto pa akong idagdag kasi marami talagang ganap doon. Kaso hindi ko na talaga kasi maalala ng buo. Talagang malabo na siya sa memorya ko. Parang yung mga hindi lang kapanipaniwala at mga pasakit o pahirap lang ang mga tumatak sa akin talaga. Wala na po akong balita sa samahan na yon. Kung nagpapatuloy pa rin ba sila hanggang ngayon at kung buhay pa rin ba si Ingkong sa mga panahon na ito. Buhay pa po si Lola ko ngayon, Boss Kira. Yun nga lang, sobrang ulyanin na. Minsan dinadalaw siya ng mga apo na palagi niyang nakakasama noon. Ganun pa rin ang tawagan nila. Pero tingin ko, yun na lang din kasi yung nakasanayan. Gusto ko lang ding malaman, may mga nakakaalam pa ba ng samahan na to? Mga lola, lolo, or tita, tito ninyo? Wala lang, curious lang ako.
Gusto ko lang din makabalita sa kung ano nang nangyari sa mga mananampalataya sa bundok ng mga banal. Biyernes Santo po ito nangyari sa dati naming tinirhang apartment. Bale, ang forma po ng apartment na yon ay ganito. Meron siyang 12 units o rooms kung tawagin nila doon. Bale, hinati yung bilang ng room sa 2 hilera. 6 sa kanan at 5 naman sa kaliwa. Yung isa, nasa pinakagitnang dulo. Yun lang yung unit na nakaharap sa may main gate. So kami, room 3 yung unit namin. Sobrang bored kami nung gabi na yon. Walang ibang mapanood sa TV kundi ang mga palabas na patungkol sa Semana Santa. Idagdag mo pa na sobrang init ng panahon, kahit pa nga gabi na. So nangapit bahay sa amin si Abby na taga room 5. Makikitulog kasi wala daw siyang kasama sa unit nila. Umalis lahat ng kasama niya at siya lang ang naiwan. Matatakotin pa naman yon. So habang nagkukwentuhan kami, bigla lang napunta sa katatakutan at aswangan yung mga topic namin. Nagkwento siya ng tungkol sa experience niya sa aswang. Pagkatapos ng kwento niya, sinabi ko sa kanya na hindi ako takot sa aswang. Sa multo lang kako. Tapos nun, siguro mga ilang minuto lang ang nakalipas, biglang may lumagapak sa bubungan namin. Yung parang may bumagsak na kung anong mabigat na bagay. Tapos, bigla yung lumakad at huminto sa tapat mismo ng kinapupwestuhan namin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Abby. Bigla din akong napatingin sa anak ko na nung time na yon ay wala pang 1 taon. Kinarga ko yung baby ko at muling nilingon si Abby. Nung marinig ulit namin na lumakad yung kung ano mang nasa ibabaw ng bubong. Dinig na dinig talaga namin yung dagungdong ng bawat hakbang niya. Kaya sigurado kaming hindi yun basta tao lang. Doon na kami nagsimulang gapangan ng kilabot. Natakot kami nang tila magkasundo ang utak namin sa kung ano yung nilalang na nasa itaas ng bubungan. Sa takot namin ay agad kaming lumabas ng unit ko at nagtatakbo papuntang room 4 kay Ate Harleen. Kinalampag namin yung unit niya hanggang pagbuksan niya kami ng pinto at walang sabi-sabing pumasok agad kami sa loob. Ang lakas ng kabog ng dibdib namin habang nagkukwento kay Ate Harleen. Narinig nga daw niya yung kalabog na yon. Akala niya pusa lang kaya hindi niya pinansin. Laki naman ang pusa na yon. Dahil nga doon, natakot na kaming bumalik sa unit namin. Ang kaso, bigla namang nagligalig yung anak ko ng walang kadahi-dahilan. Lagi na din naman kaming nandun sa unit ni Ate Harleen. Minsan nga kapag hindi ko siya mapatulog sa amin, dinadala ko siya doon at doon siya nakakatulog. Ibig sabihin ko lang, komportable siya sa unit na yon. Pero noon ngang gabi na yon, sa hindi ko mawaring dahilan, nagliligalig siya. Pinadede ko na, nilibang sa TV at nilibang ng laro. Pero wala talaga. Wala din namang pupu or ihi yung diaper. Kaya kahit natatakot, umuwi na lang kami ng anak ko sa unit namin. Si Abby, nagpaiwan doon kila Ate Harleen. Pahabol ko na lang din po ito. Di ba po sinasabi na bukas sa disgrasya o aksidente talaga ang Biyernes Santo at Sabado de Gloria? Parang yun po kasi yung nangyari sa katrabaho ng asawa ko. So ganito, umabsent po siya para kumuha ng hulugang motor. Ang kaso, 2 days pa bago daw malaman kung maa-approve siya. So ang ginawa niya,
Umuwi muna siya ng Cavite. Hindi ata pumasok ng 2 araw. Tapos nung makakuha na ng motor, pinag-report siya sa opisina nila pagpasok niya. At sinuspindi siya ng 7 days. Saktong ang mahal na araw, kaya umuwi na lang siya ng Quezon. Pagdating daw ng Quezon, doon niya winalwal ng testing yung motor niya. Mabilis daw ang patakbo. Ang kaso, bigla raw may tumawid na aso. Napabigla siya ng preno kaya umislide yung motor niya at nasagasaan rin yung aso. Puro gasgas ang katawan. Talagang tusino malala. Nakapag-video call pa raw sa GC ata nila or sa bisor. Tatawa-tawa pa nga daw. Pero kinagabihan, nilagnat ng malala at hindi makabangon. Kaya naman nagdesisyon yung pamilya niya na dalhin sa Lucena para maipatingin kung may malalang tama ang ulo niya. Baka daw may namuong dugo sa pagkakabagok. Biyernes Santo rin po ito nangyari. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Lalo na ngayong magmamahal na araw na naman. Lalo na po sa mga araw na patay ang Diyos. Hello Sir Kira. Naisend ko na po itong kwento sa inyo noong nakaraang taon. Pero hindi niyo po siguro nakita. Kaya isisend ko na lang po ulit ngayon. Hello Sir Kira. Nais ko din po sanang magbahagi ng kwento sa inyo. Sana ay mabasa niyo ito. Nangyari po ito noong high school pa ako. Actually, naalala ko lang din dahil malapit ng magmahal na araw. Dama na naman natin ang sobrang init ng panahon. Nangyari po ito noong bakasyon dahil magmamahal na araw. Huwebes Santo po ito nangyari. Marami po kaming magkakaklase sa lugar namin. Kaya madali para sa amin ang magkita-kita kahit pa bakasyon na. Nakatambay lang ako noon sa terrace namin nang dumaan sa harap ng bahay yung kaklase ko. Tawagin na lang natin siyang Ilay. Inaya niya akong puntahan yung iba pa naming kaibigan at tumambay doon sa court na malapit lang sa amin. Nagpaalam ako't pinayagan din naman, kaya agad akong sumama sa kanya. 3 kaibigan pa yung pupuntahan namin kaya nagmamadali na kami. Hindi pa po uso ang cellphone sa mga high school student noong mga panahon na to, Sir Kira. Isa sa 3 naming kaibigan ang hindi talaga pinayagan ng magulang. Pero pasaway kasi talaga yon, kaya sumama pa rin siya sa amin. Tawagin na lang natin siyang Hana. So fast forward po. Pagdating namin sa court, swerteng walang tao doon sa mga upuan na malapit sa pinakamalaking puno na nandoon. Kahit pa madaming tao na noon sa court. Naaalala ko pa kung gaano kapresko sa part na yun ng court dahil sa laki ng puno. At iyon din kasi talaga ang tambayan palagi doon. Pumesto kami doon at nagkukwentuhan lang habang nanonood sa pag-aayos ng mga santong ipoprosesyon kinabukasan. Katabi lang din kasi ng court yung church kaya nandun sila. Bandang 3:00 siguro yun ng hapon. Nakita naming dumaan yung nanay ni Hana na parang may hinahanap. Agad kaming tumakbo sa kabilang side ng puno para magtago. Pati kami. Kasi siguradong tatanungin kami ng nanay ni Hana kung nasaan yung anak niya. Kita mula sa pwesto namin na mukhang mainit ang ulo nito. Kaya mas lalo kaming nagtago sa likod. Lumabas na lang kami nung makita naming papalayo na siya sa court. Paglabas namin, nagpaalam si Hana na uuwi na daw siya para hindi na lalong magalit yung nanay niya. Umuo naman kami at kumaway na lang sa kanya. Hinatid ko pa siya ng tingin noon habang tumatakbo siya pa uwi. At noon ngang wala na siya, pabalik na ako noon sa upuan nang may sumilip mula sa likod ng puno. Si Hana. Hoy ano, nandyan pa ba si Mama?
Napamura nun si Eli sa gulat nung lingunin din niya si Hana na nasa likod pa din ng puno. Oh, paano ka napunta dyan? Ha? Pinagsasasabi niyo? Silipin niyo nga kung wala na si Mama. Ano, andyan pa ba? Sabi niya sa amin. Gago, sino yung umuwi? Takang tanong ni Eli. Pare-parehas kaming kinilabutan noon nung mapagtanto namin na hindi pala si Hana yung umuwi. Dahil naalala ko nga ding sinabi ni Hana na silipin namin yung nanay niya. Pero bakit lumabas din siya kasama namin? Nung ikinuwento namin kay Hana yung nangyari, takot na takot kaming 5. Ni hindi namin alam kung anong gagawin, kung uuwi ba o hindi. Pero sa huli, kahit natatakot ay sinamahan namin si Hana na umuwi sa kanila. Nasa labas kami ng bakuran nila habang si Hana naman ay pumasok na sa loob. Nadinig pa nga namin na tinawag ni Hana yung nanay niya. Naghintay lang kami sa labas. Maya-maya, lumabas na rin siya na may hawak na pera. Wala naman daw nangyaring hindi maganda. Tinanong lang daw ng nanay niya kung nasaan na yung pinapabili nito. Vetchin daw pala. Nakita din niya yung pera sa center table nila, kaya malamang daw ay nakita din ng nanay niya yung Hana na nauna nang umuwi sa bahay nila. Palaisipan pa rin sa amin kung ano o sino yung Hana na yon. Wala pa kaming ideya nun sa mga ganito-ganito. Kaya naman nito na lang din namin naisip na yung Hana na yon na nauna nang umuwi ay doppelganger niya pala. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po mabasa nyo ito. More power po, and God bless us all. Nag-set ng rides ang tropa ng live-in partner ko ng mga gwardya. Itinaon nila na mahal na araw dahil doon lang naman sila may mahabang araw ng bakasyon. Ang makapag-long rides at makapaglangoy-langoy sa dagat. Alas 5 talaga ng madaling araw ang plano naming take off. Pero as usual, maraming late kaya inumaga na kami sa paghihintay. Quezon Province ang destinasyon namin. Sa San Narciso, Quezon. Bale, 4 na motor kami at 10 katao. Yung 2 motor, 3 ang nakasakay. Parehong may mga sakay na bata. Yung isang motor, 2 guard na magkaangkas. Tapos kami ng jowa ko sa motor niya. Mga bandang 8 AM na kami nakaalis noon. Aga, di ba? Nagpagas na din muna kami para dire-diretso lang ang biyahe. Unang stopover namin, kumain na muna kami sa isang karinderya. Malapit na ding magtanghalian nun. Mga ilang saglit lang pagkatapos namin mag-lunch, nagpababa lang ng kinain tapos gear up na ulit. Hindi pa man kami nagtatagal sa biyahe, ay biglang umulan. Nasa may bandang Candelaria, Quezon na kami nito. Madulas ang kalsada, kaya naman huminto ulit kami para magpatila. Tapos nagpatuloy na ulit pagkatapos. Nasa zigzag road na kami noon nang biglang may sumalubong sa amin na ibang nakamotor at sinabing, "Yung kasama nyo, na-aksidente dun sa may palusong." Medyo magkakalayo kasi kami ng agwat ng mga motor namin. Dahil yung iba, medyo matulin magpatakbo. Kaya nagulat kami. Pagdating namin sa pinangyarihan ng aksidente, nalaman namin na nakatulog pala yung anak nila. Lumawit yung paa at sumabit sa gulong ng motor nila. 7 years old pa lang po yung bata. Pero matangkad po kasi siya. Kaya kahit nakagitna pa siya sa nanay at tatay niya sa motor, hindi talaga malabong sumabit yung paa niya sa gulong. Naramdaman lang daw nung tatay na parang may kumakalang sa gulong, kaya huminto muna siya para tignan kung ano yon.
At iyon na nga ang nakita nila. Nakapasok yung paanong bata sa gulong. Hinila ng nanay yung paanong anak niya para hindi maputol. Pero grabe daw ang nangyari sa paanong bata. Hindi ko kayang tingnan kaya naman umiwas ako ng tingin. Pero ang sabi ni Jowa at ng mga kasamahan namin na nakakita, nakabuka na raw yung laman ng talampakan nito at kita na raw yung buto. At ayun po, dali-dali nang tumawag ng rescue sa pinakamalapit na ospital yung iba naming kasamahan. Ang daming taong nakikiosyoso nun. 6:00 na ng gabi nang makarating kami sa pupuntahan namin. Dahil po sinamahan na din namin sila hanggang sa mailipat sa malaking ospital yung bata kung saan pwedeng operahan yung paa niya. Nagpaiwan na sa ospital yung mag-asawa para mabantayan yung anak nila. Pinauna na nila kami kasi mukhang matatagalan pa raw sila doon sa ospital. Wala na nga sana kaming balak ituloy pa yung biyahe na yon dahil nga may naaksidente na. Pero nag-insist yung tatay ng batang naaksidente na ituloy na din daw namin. Sayang naman daw kasi yung biyahe. Nandun na rin naman kami sa Quezon. Konti na lang daw at nasa San Narciso na kami. Humingi rin siya ng pasensya sa amin kasi ganun nga ang nangyari sa dapat sanang masayang bakasyon namin noon. Pagdating namin sa bahay ng asawa ng kasama namin, kung saan kami nagstay ng buong bakasyon na yon, namahinga na lang muna kami. Kumain at natulog. Kinabukasan na kami nagpunta sa dagat at naglangoy. Medyo fresh pa kasi sa utak namin yung aksidente. Mabuti na lang talaga at hindi ko tinignan. Baka yung oras din na yun nag-aya na akong umuwi kay Jowa. Na-enjoy pa rin naman namin yung bakasyon kahit paano. Nakapasyal kami sa mga lugar na magandang pasyalan doon. 2 dagat din yung pinagsalita naming langoyan sa ilang araw naming pagstay sa Quezon. Hindi na kami nakabisita sa naaksidenteng kasamahan dahil napakalayo ng pinagdalhang ospital sa kanila. Isa pa ayaw din talaga kaming padalawin ng kasamahan namin dahil baka daw madalawahan pa ng aksidente dahil delikado na nga raw magbiyahe pag mahal na araw. Makalipas ang 5 araw ay pinalabas na rin ng ospital ang bata at successful naman ang naging operasyon. 1 linggo din ang naging bakasyon namin na yon. At sa awa naman ng Diyos, ay naging maayos at ligtas naman kami ng iba pa naming kasamahan hanggang sa makauwi kami sa Batangas. 8 oras din yung biyahe namin sa motor, kasama na po doon ang mga stopover. Totoo pala na kapag mahal na araw, ay maraming nagaganap na disgrasya at mga bagay na mahirap ipaliwanag na noon ay hindi ko pinaniniwalaan. Hanggang sa ako na nga mismo ang makasaksi nito ng harapan. Kaya po, mag-iingat po tayong lahat. Lalo na yung mga may balak magbakasyon ngayong Semana Santa. Kahit pa po commute o may sariling sasakyan kayo. Doble ingat na lang din saan man po ang destinasyon ninyo. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat. May gusto lang po akong ikwento. Sa aming barangay, nakagisna na namin na tuwing magmamahal na araw, talagang nagpupunta kami sa Puting Cruz sa tuktok ng bundok sa barangay Escribano, Ginting. Kaya naman po kami ng mga pinsan ko nag-usap-usap sa balkonahe ng bahay upang paghandaan ang pagpunta namin sa White Cruz. Narinig siguro ng kapitbahay namin yung plano naming pagpunta doon. Kaya naman binigyan niya kami ng babala na mag-iingat daw kami doon. Madami daw nangyayaring mga kakilakilabot na bagay sa White Cruz. Kaya kapag nandun na daw kami, hanggat maaari daw ay wag na wag kaming mag-iingay. Lalong wag na wag sisigaw. Itong engot kong pinsan,
Tinawanan lang yung sinabi ng kapitbahay namin. Sabi pa niya, sa tinagal-tagal daw niyang nagpupunta doon, wala naman daw nangyayaring masama sa kanila. Wala rin siyang nararamdamang kakaiba. Pero matagal na din kasing may kumakalat na balita sa barangay namin at sa kahit saang lugar sa San Juan na sadyang ganoon nga daw ang mga haka-haka sa puting krus sa tuktok ng bundok. May mga sabi-sabi pa nga noon na taon-taon daw itong kumukuha ng buhay. Ako naman, naniniwala ako doon kasi matagal na ding sinasabi yun sa akin ng lola ko. Pero dahil sa kagustuhan kong makapunta rin doon, kahit anong pagpigil at pananakot sa akin ng lola, nagpumilit pa rin akong makasama. Kako pa kasama ko naman yung isa kong kapatid at yun ngang mga pinsan ko. Kaya kahit alam kong labag sa loob ni lola, napapayag ko pa rin siya. Biyernes Santo nang kami nagtungo sa White Cross, sa tuktok ng bundok. 3:00 ng madaling araw ay lumakad na kami para maaga kaming makarating doon. Marami din kasi talagang nagpupunta doon tuwing Semana Santa. Lakad lang kami, pero masaya naman dahil marami kami. Siguro pasado 7:00 na nang makarating kami doon. Tumatak sa isip ko yung paalala ng kapitbahay namin na hindi dapat kami mag-ingay. Kaya tahimik lang akong nagmamasid sa paligid. Samantalang yung mga pinsan ko naman, tawanan ng tawanan. Sinasaway ko sila paminsan-minsan, pero talagang maiingay ang mga ungas. Hanggang sa maya-maya, napapahagalpak na rin ako ng tawa dahil sa mga pinsan kong praning. Halos kami palang noon ang tao doon sa tuktok ng bundok noon. Nang bigla na lang, parang may narinig daw yung kuya ko. Parang may naglalakad na may kadena sa paa. Sa katakutan niya, ay sinabi niya sa amin na may naririnig nga siya na may naglalakad doon sa may bandang likod ng inuupuan namin. Kaya naman napasigaw yung pinsan ko, sabay ng pagbagsak ng isang malaking bunga ng mangga. Samantalang dun sa kinauupuan namin, wala naman kaming nakikita o natatanaw man lang na puno ng mangga. Maliban doon sa bago pa lang nasisibol na puno ng mangga na nasa tabi ng puting krus. Kaya naman kami, medyo nagpanik kami noon at agad-agad na kaming nagsibabaan mula sa tuktok ng bundok. Habang yung isa naming pinsan ay nahuhuli sa pagtakbo, may itinuturo siya sa unahan namin. May 2 madre daw ang nakaharang sa aming dadaanan. Pero kami, wala naman kaming nakikita. Patuloy lang kami sa pagtakbo pababa ng bundok. Hanggang sa nakita na lang namin yung isa naming pinsan na dumadaus-dus na pababa. Sugat-sugat siya nun dahil tumama siya sa sanga na nakaharang sa daan. Kaya naman po pagbaba namin, ay agad kaming humingi ng saklolo sa pinakamalapit na bahay na nakita namin. Kaya po agad ding nadala sa ospital yung pinsan namin. Grabe pala yung pinsalang natamo niya sa katawan. Tanga kasi. Ikinuwento namin doon sa may-ari ng bahay na nahinga namin ng tulong na may nakitang 2 madre yung pinsan ko na yon, na parang hinaharang ng mga madre yung dadaanan namin. Ang sabi naman sa amin ng lalaki na hindi na daw bago sa kanila yung mga ganong kwento at pangyayari. Dahil halos lahat daw nang nagpunta doon sa krus ay ganoon ang kwento. Palaging sinasabi na may 2 madre nga daw doon sa tuktok ng bundok. Dagdag niya pa na maraming araw na didisgrasya o namamatay doon. Kaya laking pasasalamat na lang din namin na puro sugat at gasgas lang ang natamo ng pinsan namin. Kwento ni Kuya, panahon pa daw ng Kastila na buhay ang 2 madre na yon. Nakarating sila sa Escribano Ginting sa paghahanap ng mapagtitirikan ng daladala nilang malaking puting krus. Tinatakasan daw nila yung mga sundalong humahabol sa kanila. Nung akala nilang ligtas na sila doon sa tuktok ng bundok, ay itinarak na nga nila yung puting krus.
Sa pagod ay nakatulog yung dalawang madre at doon na nga sila naabutan ng mga sundalong Kastila na humahabol sa kanila. Itinali daw ng mga sundalo yung dalawang madre sa krus gamit ang kadena. Tapos ay walang habas na binaril kahit wala ng buhay ang mga ito. Marami pa pong mga kababalaghan ang nangyari doon sa tuktok ng bundok kung saan nga nakatayo ang puting krus ng dalawang madre. At marami din pong mga taong nagpunta sa tuktok ng bundok ang nakaranas ng nakakakilabot na bagay kahit hanggang sa pag-uwi nila. Tulad na lang po nung isang kabarangay namin. Lagi daw siyang pinagpapakitaan ng dalawang madre kahit sa panaginip niya. Kaya po parang natakot na siyang matulog. Hindi ko po alam kung anong ginawa niya sa bundok. Pero hindi daw talaga siya tinigilan ng mga madre. Hanggang sa hindi niya na po kinaya at bumigay na po siya sa kanyang katinuan. Nabaliw po siya. Hanggang dito na lang po muna. Sa susunod po ay ibabahagi ko naman yung kwento ng isang truck ng mga aswang na pinakawalan sa San Juan. Ako nga po pala ito, ang apo ng manggagamot.